Pilipinas, gising na. Ang paaralan po ay tinuturing nating pangalawang tahanan ng ating mga anak. Pero kaliwat kanan po ngayon ang insidente kung saan mga estudyante rin mismong nasasangkot sa mga karahasan. Kaya mga magulang hindi maiwasang mag-alala. Bilang isang guro, nakararamdam tayo dito ng kalungkutan sapagkat nakikita natin na sana yung paaralan yung siyang magsisilbing safe space o ligtas na espasyo para sa ating mga mag-aaral. Siyempre po bilang magulang, nakakatakot po yung ganong insidente. Siyempre, mga magulang ayaw din po na mangyari yung sa mga anak. Siyempre nakakabahala siya, lalo yung anak ko, grade 1. Nakakaba. Kasi hindi natin hawak yung panahon eh. Akala mo, safe sa school yung pala hindi. There are many crises that are pressing as of the moment. Tapos dumagdag pa itong mga violence na ganito. Yan po ang ating pag-uusapan, lilinawin at hihimayin. On record, sa unang hearing. Hitik po tayo ngayong umaga, mga kasama natin, President ng National Parent Teacher Association o PTA, Sir Willie Rodriguez. Sir, welcome. At mga kapanayam naman natin via phone patch, DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma. Dr. Garma, sir, good morning. Yeah, magandang umaga, Ivan. Magandang umaga sa mga taga-subaybay ng Punang Hirit. At magandang umaga rin kay Sir Willie. Gentlemen, we are on record now. Having both the government through DepEd at sa Parents and Teachers Association in the same interview, kinikilala po natin na ang issue ay hindi lamang obligasyon ng iisang sektor lang. Ang sabi nga po nila, it takes a village to raise a child at ang mga magulang at ang mga paaralan magkatuwang sa paghubog sa ating mga kabataan. Simulan po natin kay sa DepEd, Yusek Garma, sir. Yusek, we saw Secretary Sani Angara on the ground in Tacloban. What can you tell us about the latest? Ano na ho ba ang agarang hakbang na ginawa ng DepEd kaugnay nitong insidente sa Tacloban? Yeah, Ivan, noong araw na nangyari yung insidente sa Tacloban, right after we have heard the news and we gathered initial information, so the Secretary instructed us to fly to Tacloban immediately. So we took the next flight at ako po, kasama po yung team natin from Central Office. Nandun na po kami nung unang gabi ng pangyayari at sumunod na lang po si Secretary the following day, the following morning. At doon po nagkaroon kami ng briefing together with the different agencies na involved dito, particularly yung PNP, ang DSWD. We also have representatives from the Department of Health. So immediately ang concern natin dito, Ivan, is to make sure that yung mga nasugatan natin na nasa mga hospital at that time ay makarecover kaagad at mabigyan ng sapat na lunas, makarecover at at the same time ay mag-normalize yung kanilang mga emotions. Mataas kasi yung emotions and psychological anxiety, Ivan, at that time. Second is really to ensure also yung mga school personnel natin, yung teachers natin, mga non-teaching personnel, many of them were also traumatized, Ivan. So magkaroon din ng psychosocial first aid, at at the same time ay maikwento rin nila kung ano yung kanilang mga naranasan. So on the part of DepEd, nagbigay po ng konting tulong pinansyal ang ating kalihim at we made sure that yung mga agencies concerning health, particularly yung hospitals natin, DSWD, DOH, makuha namin yung commitment nila na yung mga nasugatan as much as possible ay hindi sana gumastos para sa kanilang hospitalization. Then the Secretary also made time to visit yung mga namatayan natin. So tatlo po yung casualties natin at yun po ay dinalaw namin isa-isa. So Ivan, yan yung mga unang action na ginawa natin on the part of DepEd. And also ang DepEd division naman ng Tacloban City, immediately they suspended classes muna, Ivan. Not only in the school but in the entire Tacloban City, lahat ng mga public and private schools natin.
so that medyo mag-normalize yung situation. No? But some of the schools already resumed classes. But for San Jose, I think until now, suspended pa yung klase because yun nga, no? I think that's part of the topic today. Normalize pa natin yung height of emotion, no? At anxiety ng mga tao. Yusek, napakalaking insidente po nito, but unfortunately, hindi lang po siya isa. Nagkataon po, nagkasunod-sunod yung mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Prior to the shooting incident in Tacloban, may knife attack naman sa Cavite at most recently may stabbing din sa Negros Occidental involving students din po. Yusek, why is this happening and what are we doing? What are we going to do about it in the immediate term? Okay. So, Ivan, gusto lang natin ding bigyang diin muna, no? Na sa dami ng eskwelahan natin, no? More than 45,000. 47,000 yan, including private schools. At alam naman natin na geographically talagang medyo challenge, no? Yung locations ng mga schools natin. At sa dami, no? In terms of population, in terms of... So, itong mga to, even though that we are not treating this as minor, no? But hindi naman talaga masasabi natin na sporadic ito or malawakan, no? Medyo isolated pa din, depende sa mga sitwasyon natin. So, based on our initial trending, nakikita namin na madalas nangyayari ito during the first weeks of the school year, no? So, alam naman natin na before the opening of school year, nasa bakasyon ang mga bata. So, hindi natin alam, no? Baka during the vacation time, maraming inputs, no? Maraming influence na hindi na natin monitor. And I think this is one thing na maganda itong naging platform ninyo dahil kailangan talagang pag-usapan at ang pakikipagtulungan ng bahay, no, ng tahanan, ng magulang, ng pamilya at ng eskwelahan. Kasi kahit naman sinasabi natin yung prinsipyo ng loco parentis, hindi rin naman lahat ng oras ay nasa paaralan ang ating mga mag-aaral, no, ang ating mga kabataan. So may mga panahon din na nasa bahay sila. And Ivan, based on the details or the profiles, no, ng mga incidents natin, hindi lahat nangyayari sa loob ng school, no? May mga incidents tayo that happens outside, no? Outside But the school. yes, So, Yusek, but having said that, hindi pa rin po siyempre mapapawi yung pag-aalala ng mga magulang natin, ano? Sir Willie, anong sabi ng mga magulang? How are the parents feeling about this? Sa ngayon, ang daming reaksyon ng ating mga magulang. Binobomba yung ating Facebook group natin sa ating mga messenger and paano ang gagawin namin. And then at marami po silang suggestion, tulad po paano mapapalakas ang ating PTA coordination, collaboration with the schools. Mostly nga po kasi may mga tinatawag tayong mga problema na hindi masolusyonan na pinaparating natin sa ating frontline office, frontline official, medyo po hindi nasasagot kaagad na kailangan po dapat talagang nabigyan ng aksyon. Pero definitely, this is causing great worry among parents. Yes po, Dahil talaga pong nababahala although, na po. sabihin natin hindi siya pattern. Isolated incidents pa rin naman po ito. Pero siyempre, pag may mga ganong insidente kasi, isipin na magulang, pag alis ng anak niya, wag naman sana, but it can happen anytime, anywhere. Yes po, kapag may mga pangyayari pong ganyan, ang ating mga PTA leaders, former and incumbent PTA, ay tumatawag po kaagad yan at nagtatanong kung paano po ang gagawin. So sa ngayon po kasi ang ating ang PTA po kasi is portal of information and communication and then through central office po. Yusek, may mga paghihigpit pong ginagawa yung ilang mga schools. May mga schools daw na hindi na nag-a-allow na magpasok ng mga gunting, ibang matatalim na gamit. May mga inspections po sa mga bag, sa mga ibang schools. Hindi ho kaya knee-jerk ito at may mga bagong policy po bang ilalabas ang DepEd kaugnay nito? Ivan, banggitin ko muna, no, na bagamat titingnan natin to as isolated cases. Kung nangyari ito sa Tacloban City, pwede rin itong mangyari sa ibang eskwela. Okay. So, well, it's not actually knee-jerk.
Because early this year pa, Ivan, naglabas na tayo ng policy issuance natin with regards to heightening and adjusting our security measures sa mga schools natin. So it's the DepEd Order number 6 of 2026. So ang pangalan ng policy na yon is ensuring safe and motivating learning environment. Okay. In fact, ang nag-trigger niyan, Ivan, if you remember, meron din tayong shooting incident in Nueva Ecija Yes. last year. Aha. So yon yung nag-open talaga. So right after that incident, nag-review na kami ng aming mga pulisya pagdating sa paniniguro na ligtas ang ating mga eskwelahan. So nilatag na natin doon, Ivan. Aha. So ngayon, it's a matter of strictly implementing that policy. Ano Yes, ho? sir. Yes, Opo. sir. I think that now is the issue, no. Gaano kaseryoso yung pag-implement itong polisihan na ito. Seryoso in a sense na mayroong bang kapasidad ang mga eskwelahan na i-implement ito, kagaya ng paglalagay ng mga gwardiya, no, sa mga gates natin, paglalagay ng mga CCTV, paggamit ng mga metal detectors, Yes, oo. yung pagsasagawa ng bag search, no. Aha. Nakalatag na yan, Ivan, eh. Kaya lang Yes, talagang iba-iba yung kapasidad, no, para magpatupad nito. In fact, in Tacloban City, yung San Jose National High School, they have all of this. So may gwardiya sa pinto, sa gate. May CCTV sila, nagbabag search sila, random. Aha. Kaya lang talagang pag talagang pinagplanuhan, Pag determinado at yung gustong gawin perpetrator, ano po. If I may interrupt, Yes. Yusek, Sir Willie, ano ho bang mga suggestions ang sinasabi ng mga magulang sa inyo na pwedeng gawin, especially in the short term? Yung mga doable ba? Kahit yung mga hindi kailangan ng masyadong malaking resources? Actually, yung sa tulad nga sinasabi ni Yusek Garman, hindi Secretary, so ang problema po namin talaga, yung paano po natin yung sa PTA po natin, Andyan po ang PTA. Ang PTA po, they stay there for 12 to 20 years, no? So, kulang po yung ating implementasyon. Meron tayong policy, but pagdating sa grounds po, hindi po napapatupad. Andito po ang PTA na pwede pong i-activate, no? Tulad po paano? Tulad po namin dito, for example, meron kami CSO PTA na lagi po nga dyan. Ang member po namin is former incumbent PTA, no? Ang ating pong PTA Federation, kaya nakikita nyo, mabilis ang action ng PTA kesa po sa DepEd. No? Magvo-volunteer po sila to stay in the schools? Ganun ho ba? Paano? Yeah, they have. Lagi kaming andyan sa school, no? On the ground, ang mga PTA po on the ground, no? We are here to help the teacher, the schools, and the community. So sa ngayon po, ang ginagawa namin po sa Pasay ngayon, kung makakapi po, okay, ano po dito, hindi lang po sa loob ng school ang duties and responsibilities namin. Sa labas at sa tabing kapitbahay. So, But siguro maganda hong pag-usapan, tulad na nabanggit ni Yusek Garma kanina, yung mga magulang malaki ho ang papel din eh. Hindi naman, as he correctly pointed out, hindi naman ho, buong maghapon nasa school ang bata eh. Sa mga bahay ho natin, meron ho ba tayong mga hakbang na gagawin siguro for parents to perhaps take a second look on parenting or how to talk to their children para kung may pinagdadaanan man naagapan? yes po, especially sa social isolation, Sa ngayon po, nagpasa po kami ng proposal sa kay Secretary Angara kasi pinatawag po kami na the other day. So, pinasa po namin yung ating mga omnibus guidelines amendment po at saka yung aming parating na online seminar for parents and then na National PTA Summit at PTA Caravan. We need to educate the parents on their rights, duties, and pinaka-importante, responsibility ng parents sa schools, sa teachers, at saka sa komunidad. And it's a good first step na ito ho, pag-usapan natin. Ito habang pinag-uusapan ho natin yung mga hakbang in response to the actual events, dako tayo sa mga sinasabing dahilan o yung triggers ng violent behavior among school children. Ano po? May reports ng bullying, may reports ng sexual abuse in schools. May mga bagay po, ito yung mga bagay that go against the idea that schools are supposed to be safe spaces. I address the question to both of you gentlemen. Ano ho ang gagawin natin dito, especially in response to the two specific instances, yung bullying po at saka sexual abuse? Yusek, sir, please. Okay, so Ivan,
tingnan natin siya, no? Dalawang pananaw, no? So, siyempre, yung preventive muna tayo, no? Apa. So, yung mga triggers kasi, Ivan, maraming panggagalingan niya, no? Yes. So, external influences, yung exposure ng mga bata sa social media, sa internet, and the contents, no? Na tinitignan nila. So, yun yung isang mga impluwensya. So, tingnan natin, yung bang limitasyon ng paggamit ng ating mga kabataan ng internet or social media, ito ba ay isang solusyon, no, para mabawasan yung posibleng triggers, no, na nanggagaling. Ano ang Second, posisyon ng yung- DepEd dito, sir, by the way? Pinag-aaralan namin ngayon, Ivan, no? Kasalukuyang kino-consolidate natin kasi hindi naman natin pwede ito, again, nabanggit mo nga yung knee-jerk, no? Yes. Kailangan balansehin natin to, Ivan, kasi hindi naman masama talaga ang social media kung gagamitin lamang sa tama. Sa tama, No? So, I think mas importante na makita natin paano gamitin sa magandang paraan ang or leverage of technology and social media for the better use, no? So, yun yung preventive. Again, yung role ng bahay, ng tahanan, ng pamilya at ng mga magulang, no? Kasi alam natin na kung ano yung values na nabuo, no, ng bata sa kanilang mga tahanan. Bit-bit na niya yun, no? Hanggang sa eskwelahan. Pangatlo, yung mga activities natin, no, mga school-based activities that would divert the attention of our learners from these triggers. No? So kung mas positive yung activities natin, that's why, Ivan, pasensya na, isisingit ko lang, no? That's why we are already looking at scouting, sports, no, as one of those activities, no, para ma-divert no, yung attention at ma-translate yung energies ng kabataan into something worthwhile. Si Sir Willie, And then, talk about sports. Dance sports ho, no? Yes po, yes Sir po. Willie. Yeah. Sorry, naputol ko kayo. Yeah, please go ahead. Please continue. Oo. Sige po, pakituloy po yung point ninyo, sir. I'm sorry, I Okay. interrupted. Sige, sorry. So yun, no, scouting and sports, isa yan sa tinitingnan natin, no. Second, yung reactive na, no, yung meron nang nangyayari. So I think what is really important that we would like to pursue really, no, sa schools natin, magkaroon ng avenue for expression yung mga bata. So marami doon isa sa mga trigger talaga hindi nila kasi na-express. And to be fair, even sa bahay, sa mga magulang, hindi nagsasalita, no? Ang minsan nagsasalita yung ating mga mag-aaral, sa kapwa nila mag-aaral din. So what we would like to develop really is yung magkaroon ng platform for communication and expression sa mga eskwelahan natin. Kasi dito natin makikita kung ano yung sa loobin ng mga bata. Isa pagka hindi na ilalabas, pumuputok parang bulkan. Si Sir Willie. And then lastly na lang, Ivan, no? Lastly, Ivan, we'd like to really invest on data. So gusto nating tignan yung pattern, gusto nating tignan saang lugar nangyayari ito, usually nangyayari, anong panahon nangyayari ito, ano yung nature, ano yung profile. So data is very important. At makatulong sana yung mga academies natin, no, yung mga academic institutions to really make us understand why is this happening. Sir Willie, your thoughts, sir? Okay, no, ang sa akin kasi ang especially maganda yung policy ng DepEd, no. We have a working president and very working DepEd secretary na talaga nasa edukasyon. Ang problema po namin sa policy yung implementation, ano. Hindi po talaga na-implementa. Maganda yung guidelines, no. Ang hinihingi po lang namin sa DepEd, yung strict implementation of DepEd guidelines, especially no, yung speedy trial ng aming mga kasi I receive 5 complaints a day. Pagka pinasa po namin yan sa eskwelahan at hindi pinansin, dadali namin sa central office. Pagdating sa central office, ibababa na naman. So ngayon, pagdating sa legal, what I found at sa legal, merong kutsabahan di sa illegal, Kapag ka, ang po kasi, Yosek Garma, ang po dito, isa po sa nakikita namin, upon my research, yung ating legal office, kailangan po talagang tignan din. Kasi nga po, before we file a complaint, aabutin kami ng 3 months bago po magkaroon ng hearing. So graduate na po yung bata,
elementary, nag-complain kami, nasa college na yung bata, hindi pa rin po na-resolve. This is the one problem. Tulad kahapon, may another report na naman, and then, hindi na namin alam kung saan ipapasa. And, buti na lang po, meron na po tayong so, we need, kumbaga, at least speedy trial ng Closer mga reklamo coordination po. and more prompt response from prompt response DepEd. po. Siguro po Reactive, something that we reactive can kagad. pursue in future interviews. Unfortunately, wala na ho tayo oras. Magpapasalamat na po kami. DepEd Undersecretary Malcolm Garma, sir, thank you. Yeah, maraming salamat, Ivan. Sir Willie Salamat. Rodriguez, sir, maraming salamat po sa pagbahagi ng saloobin at pananaw ng PTA. Ang mga issue pinag-uusapan po natin, lilinawin at hihimayin on record. O ng hearing.